Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak. Kumusta po kayo? Saan mang dako ng ating mundo? Ano ay nasa mabuti po kayong kalagayan? Higit at una sa lahat, spiritually and then physically. Nawa ay hindi po nawawala gaya ng aking laging paalala, yung ating pong masidhing pagnanasa, desire to study more and to know more the truth. Dahil sa parang ito sa pamagitan ng kaalaman na manggagaling sa salita ng Diyos ay makapaglilingkod po tayo ng tama sa ating tunay at buhay na Diyos. Ngayong gabi mga kapatid ay pag-uusapan po natin ang theme na pinamagatan ko pong The Nature of Man as Taught in All Scripture. Ang kalikasan ng tao gaya ng itinuturo sa lahat ng kasulatan. Yan po yung ating theme ngayong gabi. Ito ay may kaugnayan po mga kapatid sa ating pong nakaraang pagtalakay tungkol sa the image and likeness of God sa tao, no, in men. Kung ano nga ba yun. Kung naalala po ninyo, ating pong inaral na yung image and likeness of God na yun ay tumutukoy sa espiritu na kung saan ang Diyos mayroon din, sa kaluluwa na kung saan ang Diyos ay mayroon din, at katawan or body parts na kung saan ang Diyos ay mayroon din. At ngayon nga po mga kapatid ay magsisimula po tayo sa ating pong verse sa Genesis chapter 2 verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Kilang Diyos, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa amin. Salamat na kami po ay tinanggap mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Kami po ay inibig mo, pinagbuwisan mo ng buhay sa pamamagitan ng iyong anak upang kami maging karapat-dapat sa iyo. Mula sa kalagayang masama at makasalanan, kami ngayon ay ginawa mong banal, ibinukod mo, inari mong ganap o pinaging matwid mo, ginawang tagapagmana, binigyan ng buhay na walang hanggan, at ngayon ay makabahagi ng iyong katawan upang maihayag ang iyong mga aral, doktrina sa panahong dispensation of the grace of God. Salamat po sa lahat ng aming blessings or spiritual blessings in Christ in the heavenly places. Ikaw po nawa malulhati sa aming gagawing pagtalakay at kami naman po ay mapatibay through the Word of God, rightly divided. Sa inyo pong kapurihan, kalulatian, sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Nais ko lang pong ihayag mga kapatid na ang intensyon po ng ating pag-aaral na ginagawa o pagtalakay ay hindi para hamunin ang sino mang kaibigan o kapatid o ang sino mang mga nagtuturo o naniniwala sa isang aral o mga aral na hindi kapareho ng aking paniniwala o aking tinuturo. Ginagawa ko po itong pagtalakay na ito hindi para lumikha ng kaaway, kundi lumikha ng mas malapit pang kaibigan na nagmamahal, nagmamalasakit sa katotohanan. Alam ko po na marami, o kung hindi naman ay bihira, no? Maaaring bihira, kakaunti, few men, ang talagang tumitindig sa pagsasaliksik ng katotohanan, tumitindig sa final authority. Ang karamihan ay hindi na po naglalaan ng panahon. Ano po? Sa masinsinang pag-aaral ng salita ng Diyos. Para sa karamihan, mahalaga ay may ginagawa silang pagdalo sa kanilang kinikilala o kaya naman ay sinasamahang organization or church. At karamihan nga sa mga nagtuturo ngayon, kinalulungkot ko kung sabihin, ay wala nang masyadong panahon sa pag-aaral ng Word of God. Lalo na sa ating panahon ngayon na ang technology ay advanced na, maaaring ang karamihan ay gumagamit na lang po ng mga resources na mula sa internet o kaya ay yung AI at doon na po kumukuha ng mga aral. Subalit mga kapatid, paalala lang po, no? Lalo na sa mga nagmamahal ng salita ng Diyos na
Bagamat maaaring nakakatulong po ang modern technology o ang AI, ano po, ay ang final authority pa rin po ay ang Word of God. So, ito pa rin po yung dapat nating pagtuunan ng pansin at pag-aralan. Kaya na sinabi ko, ako po ay nagpapahayag kung ano yung aking pong nasa liksik. At I'm very much willing to learn more mula sa mga kapatid. Mas gusto ko nga po na may nag-o-oppose, basta't ang attitude po ng ating mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi po palaaway, hindi po pikon, kundi parehong may motibo na alamin, tuklasin ang katotohanan. Ayan po mga kapatid. Kaya pagpapahayag po ito batay sa aking natutunan, pag-aaral ng aking self-study at kasama na rin ang ilang mga kapatid na nagsasaliksik. Subalit I want to extend what I have learned. I mean, i-extend yung pong audience ng studies maging sa ibang mga kapatid sa ibang lugar na maaaring nag-aaral at nagsasaliksik din. At kung meron tayong opposing views, pag-usapan po natin personally at with an open scripture dahil we believe na meron tayong final authority. Sa mga hindi naman po kumikilala sa final authority ng Word of God ngayon, na meron tayong perfect Word of God, ikinalulungkot kong sabihin na hindi po talaga tayo magkakaroon ng the same conclusion dahil kung halimbawa tayo po ay gagamit pa ng ibang mga aklat o kaya naman ay babalik tayo sa tinatawag na so-called Hebrew and Greek text upang malaman kung ano ang totoo, ikinalulungkot kong sabihin na magiging komplikado at I've tried in the past, no, bago po ako natuto o tumitindig sa pagkilala ng isang final authority ay I have been to that, going back to Hebrew and Greek at lahat ng pwedeng resources, but maging yung mga kapareho kong nasa ganong track o pag-aaral ay hindi rin nagkakasundo-sundo. So, I believe na kailangan pong meron tayong kikilalaning final authority upang sa ganon ay hindi po masayang yung pong ating panahon sa pag-aaral pagtuklas sa katotohanan. So, dito po sa ating team, kung mapapansin po ninyo mga kapatid, ano po, ay nandito po yung expression ng all scripture. So, sa ating pong pag-aaral, pagtalakay o pagtuklas sa isang aral, doktrina mga kapatid, ano po, kailangan nating tunghayan ang mga kasulatan. I believe na hindi po nako-confine sa isang verse lang ang isang particular or specific doctrine. So, we need to study kung maaari, kung meron tayong specific doctrine na gustong talakayin, saliksikin po natin ang buong kasulatan upang mag-arrive po tayo sa tamang conclusion. So, dito po sa Genesis 2:7, mga kapatid, ano po, ay madalas gamitin po ito ng karamihan na mga magtuturo, mga kapatid natin, upang dyan po ibatay, okay, yung paniniwala tungkol sa kung ano nga ba ang composition ng tao o yung kabuuan ng tao, yung kalikasan ng tao, mga kapatid. Ano po? At gaya po ng aking laging binabanggit, mga kapatid, I just want to say once again, sabi po ng 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Then sa verse 17, and the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, yun po yung aking paniniwala at pamantayan sa pag-aaral. Kailangang saliksikin natin ang lahat ng kasulatan dahil profitable, first of all, for doctrine. Yung salitang inspiration ay ginamit lang ng 2 beses sa Word of God. At ang isa ay nasa Job 32 verse 8 na kung saan ang sabi ay, but there is a spirit in men and the inspiration of the Almighty giveth them understanding. So, nandiyan po yung salitang inspiration. At yung inspiration ay associated with the spirit in men. So, ano po ba ang ibig sabihin nito? May kaugnayan po itong inspiration of the Almighty. So, ano po ba itong inspiration of the Almighty? Kung babalikan natin sa 2 Timothy 3:16,
ang all scripture ang given by inspiration of God. So, yan po yung inspiration of the Almighty, itong all scripture kung idudugtong po natin. At yung all scripture na yan, which is given by inspiration of God or of the Almighty, you will say, ay pwedeng lumikha ng pagkakaunawa. Dahil sabi ng last words sa verse Job 32:8 is, okay, the inspiration of the Almighty giveth them understanding. Yan po yung last word. So, we can have understanding, magkakaroon po tayo ng understanding mula sa all scripture na given by inspiration of God. At yung understanding na yan ay in the Spirit, in our spirit, dahil binigyan po tayo ng Spirit. Okay? Kagaya po ng Diyos, may Espiritu. Yan po yung connection natin sa Diyos. The Word of God is, sabi nga ng Panginoong Kristo, they are spirits sa John chapter 6, and they are life. So, kung gusto nating mag-function, kagaya ng intention ng Diyos sa Espiritu, dahil ang Espiritu is, yan yung inilagay sa atin upang maintindihan nga po natin kung ano yung purpose, will, plan of God, you will say, to mankind, at sa pangkalahatan, mga kapatid, ay binigay niya ang kasulatan at it is through our spirit within na maintindihan po natin yan as we do our part to search and study carefully the scriptures. Okay. So, yung pagkatuto po ng mabuti o kaya naman ay tinatawag na sound doctrine, hindi po yan mangyayari sa pamamagitan ng pag-aaral lang ng tinatawag na theological books. Po, marami pong available na theological books. Kung kayo po ay galing ng Bible school, mag-graduate, ang dami pong theological books sa mga libraries ng Bible school. Ako ay graduate ng isang Bible school. Po. At kahit sa panahon ngayon, dahil nga advanced po tayo, sa technology ay may mga e-books na po ng theology available. At kung dun lang po tayo magre-rely para matuto ng iniisip nating tamang aral, mga kapatid, ay pwedeng hindi po nating matuntun lahat. Pwede rin sa halip na tayo ay matulungan, ay pwede rin mapahamak tayo. Okay? Yung mga theological books might help or might not help at all. Kundi i-mislead po tayo sa maling aral. Possible po yan, mga kapatid, dahil man-made lang naman po yan. Okay? Ang scripture pa rin, kung halimbawa ikukumpara natin sa scripture, hindi po maikukumpara ang scripture sa alinmang man-made theology. Okay? Ang theology kasi is may mga specific sections yan. Halimbawa, yung tinatawag na theology, bibliology, angelology, soteriology, ecclesiology, eschatology, and so forth. Okay? Kung halimbawa sa theological book ka, nandun na po yung aral. Nakakonfine lang sa isang section. Pero ang pag-aaral ng isang doctrine sa scriptures, kailangan mong aralin lahat. Hindi lang nakatuon tayo sa isang verse. Kundi lahat ng mga verses, ang all scripture, nagtutulong-tulong yan, nagbibigay ng mga specific information sa isang specific doctrine. At hanggang sa pag nakita na natin, natuntunan na natin lahat yan, sinaliksik natin, we could arrive to a conclusion na ito nga ang tinuturo ng all scripture. Kaya hindi madali, mga kapatid, ano po, na magsaliksik. Alamin kung ano ang totoo. Ayan. Okay, let's move on. Ang Word of God, all Scripture, ay nagtuturo ng mga specific doctrines throughout of it. Okay? At isang specific doctrine, gaya ng sinabi ko, hindi nga nakakonfine sa isang single verse. So, verses upon verses, yung tinatawag ng comparing scriptures with scriptures, ano po, ay kailangang ma-examine at i-considera with carefulness, of course, hanggang sa mag-arrive tayo sa isang conclusion. So, dito po sa ating pag-uusapang topic, medyo napakaselan. Hindi lang medyo, napakaselan talaga, mga kapatid, no? Maybe yan yung tamang expression. Tutunghayan po natin, I believe, kailangan tunghayan ng isa sa, kung hindi man siya, ang pinakaunang aklat na isinulat sa buong kasulatan.
Ito ay walang iba kundi ang Book of Job. Ano po? Sisimulan ko po itong topic na ito. Maring hindi po natin ito matapos ngayon. Ano po? Dahil mahaba po itong pagtalakay na ito. Pero susimulan ko at maaaring kung hindi matapos, may second series or 2 series mga kapatid. Ano po? So, dito po tayo sa Job. I believe na ang Job or Book of Job ang pinakaunang aklat na sinulat sa buong kasalatan. Hindi po ang Genesis. Although Genesis ay tinatawag na Book of Beginnings, but I believe na ang Job ang pinakauna sapagkat si Job, ang pangalang Job ay mababasa po natin sa Book of Genesis. Samantalang ang sumulat ng Genesis, Genesis hanggang Deuteronomy, 5 aklat ay si Moses. Yan po ay we can prove naman sa scripture na si Moses ang sumulat diyan. So, si Moses, ang buhay ni Moses ay mababasa po natin sa Exodus lang. So, doon po makikita natin yung kanyang pagkapanganak. Samantalang si Job ay existing na even before Moses. So, saan po natin makikita halimbawa si Job? Halimbawa, punta muna tayo sa Job 1:1 kung taga saan ba siya. There was a man, sabi po dito, in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. So, ito pong si Job, ayon sa verse 3 ng chapter 1, is the greatest of all the men of the East. Dun sa kanilang lugar, mga kapatid. Okay. Kung halimbawa tayo po itutungay sa Genesis 46 verse 13, ay wala po tayong panahon para basahin lahat. Ito pong Genesis 46 ay nabanggit po dyan yung 12 sons of Jacob or 12 sons of Israel. Ito'y bago sila pumunta sa Egypt. Okay, at least 70 souls, ang lahat ng kabuuang mga tao o persona na pumunta sa Egypt sa panahon ni Joseph na naging governor ng Egypt. So Genesis 46:13, sabi po dito, and the sons of Issachar, isa sa mga 12 sons ni Jacob, Tola and Puva and notice, Job and Shimron. So ito pa lang si Job ay anak o nasa angkan ni Issachar. Isa sa 12 anak ni Jacob. So, as I've said, si Job po ay nabuhay na sa panahon ito, sa period of the book of Genesis, mga kapatid. Kaya, most likely, ang pinakaunang aklat na nasulat ay walang iba kundi ang book of Job. Ayan po, mga kapatid. So, napakarami pong information na makukuha natin na in-reveal ng Diyos dahil revelation of God din po ito kay Job. At of course, kasama ito sa all scripture which is given by inspiration of God. Ayan mga kapatid. Kaya nga kanina binanggit ko po na yung salitang inspiration maliban sa 2 Timothy 3:16 ay dito lang sa Book of Job, sa so-called Old Testament scripture binanggit mga kapatid. Okay. So halimbawa, ang Book of Job ay tumalakay tungkol sa creation. Yung paglalang ng Diyos sa langit at sa lupa. Yan ay makikita natin sa Job 38:1-6. Wala po tayong time para basahin. Pwede nyo pong tunghayan yan. Yung creation of men, meron po siyang nalalaman tungkol sa kung anong composition at kung anong bumubuo sa tao, yung creation of men. May information, revelation kay Job, kagaya ng revelation tungkol sa creation of heaven and earth. Okay? Sa Job 7:17, may tanong po dito, what is man that thou shouldest magnify him, and that thou shouldest set thine heart upon him? So, a question which is about man, na kung saan ay mayroon pong maraming information tungkol sa kung ano ang tao. Ganon din sa Job 15:14. So, dito rin sa Book of Job ay may itinuro tungkol sa mga angels. Okay? O yung mga tinatawag na sons of God. Magandang topic po yan. Particularly sa Job 38 verses 7 and 8. Okay? Si Satan, highlighted din po dito. Bagamat
hindi po lahat ng information, pero maraming information. Ano po? Si Satan, highlighted siya maraming beses. Binanggit sa chapter 1, chapter 2. Then maliban dyan, ay may mga paghahambing pa kay Satan. Yung hayop na Leviathan. Okay, makikita natin yan. Sa Job 40, hindi ko nagkakamali, 41. At nandyan din yung Behemoth or Behemoth. Okay? So, itong mga hayop na ito ay sila yung, particularly, halimbawa yung Leviathan. Okay? Ay, hindi ako nagkakamali, siya yung tinatawag na dragon. Sa Isaiah 27, verse 1, siya po yung tinatawag na serpent, crooked serpent. Siya po yung tinatawag na dragon. Ayan, mga kapatid. So, sa Revelation na malinaw na yung serpent, so Book of Genesis chapter 3 na tumukso sa babae, ay tinawag sa Revelation na dragon, serpent, or old serpent, Satan, the devil. Okay, so may ganyang issue sa Job. Meron ding issue ng resurrection, particularly sa Job 19:25 and 26. Meron ding issue ng tungkol sa prophecy sa latter day, which is about the 70th week. Okay? Mismong si James ay binanggit po si Job. So, isa siyang tunay na persona o karakter. Hindi po siya fictitious na istorya, mga kapatid. Ano po? Kundi totoo. Hindi po isang kwento lang, kundi totoo. Si James, ang issue sa James 5 ay tungkol sa coming of Christ. Okay? At maliban dyan, sa Book of Job ay may teaching din tungkol sa Godhead. Nabanggit po ang Lord, si Lord, no? Ang salitang Lord, ang salitang God, Almighty, binabanggit din po dyan. Holy One, binanggit po sa Book of Job. Okay? And then, Hell, ang impyerno, ay binanggit din po sa Book of Job ng 2 beses. So, marami pang iba na aral na makikita natin, mga kapatid, maraming information na makikita sa Book of Job. Ayan po. Okay. So, tunghayan na po natin kung ano po ba ang nature of man as God revealed to Job in the Book of Job, mga kapatid. Okay. Ayan po. So, halimbawa, simulan po natin dito po sa ating topic, no. I tried to search, halimbawa, yung salitang spirit, yung salitang soul, then of course, yung tungkol sa body, ano po, or flesh, sa Book of Job, na kung saan may revelation nga kay Job, mga kapatid. At I think we need to start at Job 7, halimbawa. Therefore, I will not refrain my mouth. So, itong mouth ay may reference sa katawan, ano po, part ng body. I will speak in the anguish of, notice, my spirit. So, may binabanggit po si Job na my spirit. Siya po ang speaker dito. I will complain in the bitterness of my soul. So, dito sa verse na ito, makikita natin na ito'y may kaugnayan sa body, sa espiritu, at sa kaluluwa. Sa verse na yan. And then, sa Job 27, verse 3, all the while my breath is in me, and the Spirit of God is in my nostrils. Now, bakit po natin na kinukot ito? Sapagkat sa Genesis 2:7, kung maalala po ninyo sa ating binasa kanina, nung likhain ng Diyos si Adam, ito po yung makikita natin dito, and the Lord God formed man of the dust of the ground. So, ano po yung parte ng tao na galing sa dust of the ground? Ito po yung katawan. Okay? And then sabi niya, breathe into his nostrils. Inihinga o huminga ang Diyos. Inihingahan ng Diyos ang butas ng ilong ng tao, si Adam. Ano po yung inihinga? Yung breath of life. Yung hininga ng buhay. At sa verse na ito, sabi, and man became a living soul. So, tatlong bagay ang ating pong pwedeng makita dito. Yung tao ay mula sa dust of the ground, tumutukoy sa katawan. Then, ang tao din ay meron siyang breath of life. Okay? Hininga ng buhay. Literally, yung pong lumalabas na hangin sa ating ilong.
Ano po? And then, sabi ng verse na ito, and man became a living soul. So, may idea na ang tao ay may soul dahil tinawag siyang a living soul. O kaya, kung alin man sa paniniwala natin, o kaya ay may mga paniniwala o conclusion na ang tao mismo ay living soul. Dahil sa kanyang katawan at doon po sa breath of life na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya nga, naging living soul po siya. Okay? Maaring ang interpretation, o may mga interpretation na ang breath of life ay mismong ang espiritu na po. Yung espiritu ng tao. Okay? But of course, this verse alone does not explain completely kung ano po ang nature ng tao. So, kailangan po nating tingnan ang ilang mga talata sa scriptures. At eto nga, gaya ng sinabi ko, ang Book of Job ay maraming information tungkol sa kung anong nature ng tao. So, balikan po natin, mga kapatid. So, Job 7:11, gaya ng sinabi ko, binanggit po dyan ang spirit, sabi nga ni Job, and my soul. At dito naman po sa Job 27:3, binanggit po dyan yung breath. Yan po yung breath of life is in me. Then, the spirit. Notice yung spirit dyan ay hindi po capital letter yung spirit. Small letter po siya. Hindi po uppercase. The Spirit of God is in my nostrils. So, iba po yung breath, I believe, sa verse na ito. At iba po yung breath of life or breath in me, sabi nga ni Job. Then, iba rin po yung Spirit of God is in my nostrils. Okay? Yung Espiritu na yan is in my nostrils. Two things, I believe. Let's move further. Kung halimbawa, titignan po natin ang context ng Job 27, verses 1 and 2 po tayo, dahil verse 3 binasa natin kanina. Moreover, Job continued this parable and said, as God liveth, sabi niya. So, dito po sa verse 3, si Job po ang nagsasalita at ang sabi niya, as God liveth, no, who hath taken away my judgment. Okay, sino po yung God na yon? The Almighty, who hath, notice, vexed my soul. So, nandiyan po yung kanyang kaluluwa. Vex my soul. So, dito po sa context na ito, ang breath ay meron sa tao. And then, ang spirit din, ano po, dito sa Job 27, meron sa tao. At meron din po siyang soul. Sa isang chapter, verses 1 to 3, nandyan yung breath, hininga ng buhay. Nandyan po yung spirit na galing sa Diyos, no? Okay, spirit ng tao yan, of course, I believe, no? At nandyan din po yung soul. Dahil binanggit po yung soul mismo dito po sa verse 2. My soul, sabi nga po ni Job. Ayan po mga kapatid. So at least meron tayong information na ang tao pala ayon kay Job sa mga verses na ito ay may breath of life, meron po siyang spirit, meron po siyang soul. Ayan. Okay, other references, halimbawa sa Book of Job, sa Job chapter 3 verse 20. Ano po? Sabi po dito, wherefore is light given to him that is in misery, and life unto the bitter in soul. So, andyan, binanggit po yung salitang soul. Job 6, 7, and 8, the things that my soul refuse, yung mga bagay na tinatanggihan ng aking kaluluwa, no? Okay? To touch are as my sorrowful meat. Okay, notice nandyan yung salitang mga katagang my soul. Oh, that I might have my request and that God would grant me the thing that I long for. So, notice sa mga katagang yan, mga kapatid, nandyan po yung salitang soul. Okay? So, my point is, yung my soul dito, sabi niya, refuse, tumatanggi. Okay? So, ito pong soul kasi natin, ito po yung part natin na kung saan nandyan yung will, yung kalooban. Yung ating pong will to decide. So, dito ang soul ay tumatanggi dahil may kaugnayan nga sa will.
Hindi lang sa emotion ng taong soul, kundi will. To touch with my body. Yung to touch dyan is of course with the body. Ang magdi-decide ay yung soul, okay? At ang gagawa ng action, physical manifestation, yung body. Okay? Then sa verse 8, "Oh, that I might have my request, and that God would grant me the thing that I long for." So, merong longing, no? Sa isang bagay, sabi niya, that God grant me the thing that I long for. So, sino po yung longing o naglolong? Nagdi-desire? Yung soul. Ayan. I-desire yan ng soul ng tao. Okay? Then sa Job chapter 7, verse 5, 11 at saka 15, sa isang chapter, ito po, ang sabi sa verse 5, una, "My flesh is clothed with worms, and clouds of dust. My skin is broken and become loathsome." Well, ang katawan po ni Job, mga kapatid, ay apektado ng sore boils nung siya po ay dumaan sa matinding pagsubok. Ano po? Hinayaan po ng Diyos si Satan na pakialaman ang buhay ni Job. Wala po lahat ng kanyang ari-arian, nawala po ang kanyang mga anak, no? Mayaman po si Job eh. He has great possession, great family. Okay? At may mga kaibigan din. At maliban dyan yung kanyang katawan, ito sa chapter 2 ay puno ng sore boils. Yung boils ay maaaring kagaya ng pigsa, mga kapatid, na may nana pa sa loob. Ano po? Mula talampakan hanggang ulo. Ganun po katindi. Yung sakit na tumama sa katawan ni Job. So yung buong pagkatao niya apektado, spirit, soul, and body, sa matinding pagsubok na kanyang pinagdaanan, mga kapatid. So ituloy natin. My flesh, binanggit sa verse 5. Sa verse 11 is, "Therefore, I will not refrain my mouth. I will speak in the anguish," notice, "of my spirit." So nandyan po yung mga katagang my spirit. Okay, notice. My flesh, sa verse 5, it refers to the body. "Then I will complain in the bitterness of my soul." I will complain in the bitterness of my soul. So, meron siyang flesh, meron siyang spirit, meron siyang soul. Yan, si Job po yung nagsasalita dyan. Then sa verse 15, "So that my soul," binanggit na naman. Yan po yung, gaya na binanggit ko, yan po yung, sabi niya, my soul chooseth, namimili. Kasi nga, yan po yung will, part ng tao na hindi lang emotion, kundi will. Nandyan po yung yung freedom to choose. Okay, it speaks of men's will po yan. "My soul chooseth strangling and death rather than my life." So, ang namili po dyan, nag-decide, gumawa ng will yung soul. At kung nag-decide yung soul na gumawa siya ng strangling, no? Kikitlin niya yung kanyang buhay, may manifestation, mamamatay nga talaga yung katawan niya, na kung saan nakatira yung soul and spirit. Sa Job 9:21, "Though I were perfect," si Job ulit nagsasalita, "yet would I not know," notice, "my soul. I would despise my life." Ayan, ganyan po, mga kapatid. Okay? Job 10:1, "My soul is weary of my life. I will leave my complaint upon myself. I will speak in the bitterness," again, "of my soul." Dalawang beses binanggit po yung expression ng my soul. Chapter 10, verse 1. Then Job 12:10, "In whose," kung babalik ka sa verse 9, tumutukoy sa Panginoon, the Lord. Okay? "In whose hand is the soul." Nasa kamay daw po ng Diyos o ng Panginoon ang kaluluwa of every living thing. So, hindi lang po nasa kamay ng Diyos ang espiritu ng bawat buhay na tao o living thing, kundi pati yung soul. Ayon sa Job 12:10, "The soul of every living thing and the breath," yung hininga, breath of life. Meron din pati mga hayop. "The breath of all mankind." Na dito ay breath of all mankind. Okay, and then sa Job 14, verse 22, "But his flesh," notice, nandyan po yung salitang flesh, patungkol po sa tao, which refers to the body.
upon him shall have pain. Gaya ng sa case ni Job, yung kanyang katawan ay puno ng sore boils. Affected yung kanyang buong pagkatao dyan. Then, sabi niya, and his soul within him. So, nasaan po yung kaluluwa? Within him. Okay? Nasa loob ng tao. Shall mourn. Siya po yung magdaranas ng pagtangis o ng mourning, mga kapatid. Dahil may kaugnayan nga sa emotion ang soul. Okay. Furthermore, Job 32 verse 8. Notice, but there is a spirit in men. Excuse me. So, tinutukoy na po, naman po dito, mga kapatid, ay spirit. Okay? There is a spirit in men. So, nasan po yung spirit in men? Sa loob din. And the inspiration of the Almighty giveth them understanding. Job 32 verse 8. Okay? 18, I should say. For I am full of matter, sabi ni Job, the spirit, nasan po yung spirit? Within me. Gaya din ng soul sa Job 14:22, the soul within me. Okay? Constraineth me. Yan. Ang spirit ay may kaugnayan sa understanding. Kanina binasa natin. Sa ating pong enlightenment, understanding, pagdating sa Word of God. Ano po? Ayan. Sa ating pag-iisip, may connection ng spirito. Okay? Job 34 verse 14 and 15. Sabi niya, if he, yung he po dito kung babalik ka sa verse 12 ay tumutukoy sa Diyos. If he set his, yung his is sa Diyos pa rin yan. God's heart upon men, tayo po yan. If he, God pa rin yan, gather unto himself, yung himself ay sa Diyos pa rin, his spirits, yung espiritu po ng tao ang tinutukoy. And his, yung his dyan ay men's breath. Okay, na ibinigay ng Diyos, gaya ng kay Adam. Okay? So, iba po yung spirit, iba po yung breath, mga kapatid. Ano po? So, sa Genesis, hindi natin makikita yung spirit. Genesis 2:7. Makikita natin doon ay breath of life. Okay? At yung word na soul nandun. Pero again, sa Revelation na binigay kay Job, may kompletong kaalaman siya tungkol sa kung ano ang komposisyon ng tao. Kaya nga, ang isang verse, hindi po siya titindig ng nag-iisa. Okay. So, ulitin ko lang po. Dito ay binanggit po ang spirit ng tao at yung breath ng tao. So, kapag ang espiritu at hininga ng tao ay tipunin ng Diyos sa kanyang sarili, ano po mangyayari? Verse 15. All flesh, referring to men or sa ating mga buhay, mankind. Or pwedeng animals, ano? Dahil meron din silang breath of life. All flesh, kapag tinipon ng Diyos yung espiritu at hininga, okay, nawala dun sa tao yung hininga at yung espiritu, ano mangyayari? All flesh shall perish together. And men shall turn again unto dust. So, ano ang babalik sa dust? Yung katawan. Hindi naman po babalik o pupunta sa dust ang espiritu at saka ang kaluluwa. Ayan, as we move further, makikita natin. Okay? So, ang sinasabing babalik dito is sa dust. As we move further, makikita natin na malinaw po yan sa scripture. Okay? Other references, halimbawa, punta naman po tayo sa Proverbs 20 verse 27. The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. So, dito may binabanggit na spirit of man. So, malinaw po, may spirit of man. Yan. And then sa Isaiah 26 verse 9, with my soul have I desired thee in the night. Yea, with my soul, notice, within me. So, nasaan ang kaluluwa? Within me, gaya na sa Job kanina. Will I seek thee? Okay? Ang Diyos, no? For when thy judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. So, nandiyan po yung mga kataga na my soul, batay sa sinasabi ni Isaiah. Nandiyan din po yung my spirit. So, magkaiba yung soul, iba yung spirit. Pero parehong within me, no? Ayan. So, halimbawa, ano po bang mangyayari halimbawa sa isang tao? Of course, marami pong references po ito sa Word of God, pero
as I've said, sinimulan lang po natin yung topic na ito at itutuloy po natin sa mga susunod dahil wala na po tayong oras mga kapatid. Ano po? Ano po bang mangyayari halimbawa ang isang tao ay namatay? Okay? Batay po sa ating mga verse na binasa, ganito po yung mga mangyayari. Tatlong bagay na kukunin o mawawala o lilisan sa tao pag siya ay namatay. Okay, ang tinutukoy natin na mamamatay itong katawan. Halimbawa, mawawala po yung tinatawag na breath of life dahil ibinigay po yan ng Diyos. Yung hininga ng buhay, literal na hangin na lumalabas sa ating ilong. Kapag namatay na ang tao, wala na pong hininga yan. Okay? Yan. Halimbawa, ano ba itong breath of life? Kung pupunta tayo sa Genesis 6:17, ito'y before the flood, ano po, sa panahon ni Noah. And behold, even I do bring a flood of waters. Ang Diyos mo nagsasalita, no? Kay Noah. Upon the earth, to destroy all flesh. So, pagsirain ng lahat ng laman. Na kung saan, sabi niya, wherein is the breath of life. So, kasama na po mga hayop dyan, may hininga ng buhay. From under heaven, and everything that is in the earth shall die. So, kapag dumating yung flood, lahat mamamatay dahil yung breath of life mawawala sa kanila, malulunod sa baha, mawawala ng breath of life. Okay? Yan. Hindi lang yan, binanggit sa Genesis 6:17, sa 7:22 binanggit din, and in all in whose nostrils was the breath of life, and all that was in the dry land died. Na, yan ay nung nagkaroon na ng baha. So, yung breath of life nawala dahil nalunod sa baha ang lahat. Maliban lang dun sa mga nasa arka, hindi nawala ng breath of life. Okay? Yan. So, mawawala ang breath of life kapag namatay ang tao. Okay? Yung katawan ng tao. Hindi lang yan, yung espiritu rin po, no, ay aalis. Magdi-depart yung espiritu, at kapag wala na po yung espiritu sa tao, within men, wala na pong buhay yung katawan. Okay? Halimbawa, James chapter 2 verse 26, ano sabi po ni Santiago? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. So dito sabi niya, kagaya ng katawan na walang espiritu or without the spirit is dead. So kapag ang espiritu wala nang ang espiritu lumisan na sa tao, yung tao wala nang espiritu, yung katawan wala na doon yung espiritu, patay ang tawag sa kanya. So ganyan po mangyayari kapag namatay ang tao. Yung espiritu lilisan. Okay? Pag linisan niya yung katawan, wala na po siyang buhay. Una, breath of life, hindi nahihinga, and spirit magdi-depart. Sa Ecclesiastes 12:7, sabi po dito, then shall the dust return to earth as it was. Ano po, hindi babalik sa lupa yung katawan na galing sa alikabok. Sinabi rin po ng Diyos yan kay Adam. No, dun sa Genesis 3, ano? So, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit ay binigay ng Diyos dahil ang Diyos ay Diyos ng espiritu ng lahat ng tao. Nasa number 16:27 yan. 22 I should say. And the spirit shall return unto God who gave it. Babalik sa Diyos kapag in the sense na ang sense po niyan is kapag namatay ang tao, yung mawawala yung breath of life niya, hindi na siya hihinga. Then, yung kanyang espiritu, babalik sa Diyos, babawiin ng Diyos, wala na rin po siyang buhay. Okay? Hindi po sinasabi dito kung saan dadalhin, ano? Dahil may maraming conclusion dito na lahat ng espiritu ng tao, maging unbeliever o believer, ay babalik sa Diyos at maliligtas. Wala pong ganun sinasabi, mga kapatid. I will not go beyond what is written. Okay? So, maliban sa ang breath of life mawawala, ang espiritu ay mawawala, no? Pati ang kaluluwa magde-depart dahil may soul within, no? May soul ang tao. Ano po? Ayon kay Job at sa ilang mga references, marami pa yan sa Word of God. Kung naalala nyo, maging ang Panginoon Kristo ay meron ding kaluluwa, meron din po siyang espiritu maliban sa kanyang katawan. Okay, let's move further. Okay? Bakit natin sinasabing lilisan o magde-depart mula sa katawan ang kaluluwa? Halimbawa, Genesis 35 verse 17. Ano po ba nangyari kay Rachel? Rachel po ay nanay ni Benjamin at namatay si Rachel sa panganganak dahil matindi yung labor niya. Okay, yung pagli-labor niya, namatay. Pagamat si Benjamin ay pinanganak at nabuhay, ang kanyang nanay naman ay namatay, si Rachel. Ganito po nangyari. Came to pass as her soul
hair is referring to Rachel. Yung kaluluwa niya ay in-departing. Nagdi-depart, in-departing. Okay? Lumilisan. Bakit po nag-depart yung kaluluwa? Sabi po ng verse, for she died, sapagkat siya ay namatay. So kung namatay yung katawan, magdi-depart talaga yung kaluluwa. That she called his name Benoni, but his father called him Benjamin. Another verse is 1 Kings chapter 17. Ito sa panahon naman ni Elijah, na kung saan may isang batang lalaki na namatay. Anak ng widow na tinuluyan ni Elijah. Okay? Subalit ano po ba nangyari? Dito po sa anak ng balo. Sa 1 Kings 17:17. Okay, it came to pass, sa verse 17, after these things that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick. So, nagkasakit yung anak niyang lalaki. At yung sakit na yon ay grabe, was so sore, sabi niya. That notice, there was no breath left in him. So, wala nang hininga, yung breath of life. Wala nang naiwang hininga dun sa batang lalaki. So, yun po yung mawawala kapag namatay, yung breath of life. Pero hindi lang po yun ang mawawala o lilisan. Verse 16, and she said, sabi ng babaeng balo, unto Elijah, what have I to do with thee, O thou man of God? Art thou come unto me to call my sin to remembrance, and to slay my son? Then, verse 19, and he, si Elijah, said unto her, sa babae, give me thy son. Bigay mo yung anak mo sa akin. And he took him out of her bosom, and carried him into a loft, where he abode, kung saan nakatira, o tumutuloy, si Elijah, and laid upon him his own bed, and laid him upon his own bed. Inihiga niya yung bata dun sa bed, o katre, higaan ni Elijah. At ito na, sabi ng verse 20, and he cried unto the Lord, si Elijah po yan, and said, O Lord my God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourn, by slaying her son? And ang ginawa ni Elijah, he stretched himself, iniunat niya yung kanyang sarili doon sa bata, sa ibabaw na upon the child, 3 beses, ano po? At sabi niya, and cried unto the Lord and said, O Lord my God, I pray thee. Okay. Dito, nanalangin, nakiusap si Elijah sa Diyos. Let this child soul, hayaan mong ang kaluluwa ng batang ito, so may kaluluwa yung bata, come into him again. Bakit? Nasaan bang kaluluwa? Within, di ba? Nasa loob. Namatay. So, wala nang breath. Wala ring spirit, of course. Hindi naman nakalagay dyan, pero sa mga verses, may spirito ang tao. Kapag nawala ang spirito, patay ang tao. No? So, dito, binanggit particularly yung kaluluwa dahil nagbibigay buhay din yan sa katawan. Kaya nga, living soul. Okay? Yan. Let this child soul come into him again. So, bumalik po ba yung kaluluwa ng bata? And the Lord heard his voice, pinakinggan ng Diyos ang tinig ni Elijah. And the soul, notice, yung kaluluwa of the child, possessive yan, the soul of the child soul, possessive, came into him again, and he revived. So, na-revive, nabuhay. So, wala na siyang hininga, pero nung bumalik yung kaluluwa, no, na-revive, nabuhay. At syempre, bumalik din yung breath of life. At bumalik din yung spirit. Of course, wala pong nakalagay dyan, pero as I've said, all scripture kailangan nating saliksikin lahat at alamin, mga kapatid. Ano po? So, ganun po ang pag-aaral ng kasulatan. Okay. So, let's go back. So, ano po mawawala sa tao? Ulitin ko po, kapag siya'y namatay, breath of life. The spirit, magdi-depart. Pati kaluluwa, lilisanin ng katawan. Yun po yung 3 bagay na mawawala sa tao. Okay, at yung katawan, of course, babalik naman sa alikabok na kanyang pinagmulan. Halimbawa, sa Genesis 3:19, ganito po ang sabi ng Diyos. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. So, yan ang sabi ng Diyos kay Adam. Babalik hanggang sa ikaw ay babalik sa lupa or ground. For out of it, no, galing siya doon sa ground alikabok. Out of it was thou taken, doon ka kinuha. For dust thou art. Hindi po tinutukoy dito yung buong pagkatao, spirit, soul, and body, kundi yung body lang ang dust. Okay? Remember, meron pong
tatlong binabanggit, revelation kay Job tungkol sa tao. May spirit siya, may soul siya, at siya'y nabubuhay habang nasa katawan, may breath of life. Yun yung mga mawawala. Okay? For dust thou art, and unto dust shalt thou return. Ayan po mga kapatid. So siguro malinaw po yan. Job 34 verse 15, binanggit din po yan. Kanina, binasa natin to. Kapag namatay ang tao, no, kinuha sa kanya o tinipon mula sa kanya, tinipon sa Diyos yung kanyang breath at saka yung spirit and his breath, all flesh shall perish. So ayan po. All flesh shall perish together, and men shall turn again unto dust. Anong part ng tao? Hindi naman yung buong pagkatao babalik dahil alam naman natin yung spirito babalik sa Diyos. At yung soul din magdi-depart. So hindi siya dust. Ang dust lang na part ng tao yung katawan. So man is identified with his physical body. But it's more than that, with his soul and spirit din, mga kapatid. Batay sa mga verses. Okay, sana nasusundan po natin. So, hanggang dito na lang muna yung ating pagtalakay na gagawin, mga kapatid. At least, nagbigay po tayo ng mga verses tungkol sa revelation na ibinigay ng Diyos sa unang aklat ng salita ng Diyos, sa unang tao na pinagpahayagan ng Diyos ng maraming bagay. As I've said sa Book of Job, ang dami nating matututunan. It's really full of doctrines, right? Kahit prophecies. Ano po? So, hindi po isang basta kasaysayan lang na kinagigiliwan nating alamin o unawain. Hindi, it is full of doctrines. No? Maraming doktrina patungkol sa mga isyong ito, particular sa tao. No? At gaya ng mga binanggit ko, tungkol sa angels, tungkol kay Satan, tungkol sa mga last things, coming of Christ, and so forth sa Book of Job. Dahil ulitin ko, all scripture is given by inspiration of God and is profitable, first of all, for doctrine. So, wala na po tayong time, mga kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatuloy ka sa pag-aaral, pagsasaliksik, hindi pakikipag-away, pakikipagtunggalian ng talino, kundi pakikipagtulungan na isiwalat ang katotohanan, kasama ng mga kapatid na matapat, na nagsasaliksik at mapagpakumbaba sa salita ng Diyos. At huwag mong sayangin na yung buhay sa mga bagay na material o pansamantalang mga bagay sa mundong ito dahil ililisalit, iiwan po natin yan, mga kapatid. Hindi po tayo panghabang panahon na nasa buhay na ito. Alam natin yan, batid natin yan sa salita ng Diyos. Darating ang panahon na mawawala po yung breath of life natin kapag namatay ito. Lilisan yung ating spirito at yung ating kaluluwa. Kung ikaw ay ligtas, sa piling ka ng Diyos, hahantong. Pero kung hindi ka pa ligtas, kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi pa huli ang lahat. Ang Panginoon ay matagal nang nagsakripisyo, nagbuwis ng buhay dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Pinatunayan na niya yung kanyang dakilang pag-ibig sa iyo. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mong kasalanan nang siya'y namatay sa ibabaw ng krus, nung ang kanyang dugo ay ibinuhos. No? Nandoon ang katubusan, nandoon ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ng kanyang sariling buhay na inialay, pagbubuhos ng dugo, pagdanak ng kanyang dugo. May kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan, pagiging matuwid, buhay na walang hanggan. Huwag ka magtiwala sa iyong relihiyon, sa iyong paniniwala, sa iyong tradisyon, sa Panginoong Jesucristo lang. Kung gusto mong makatiyak sa iyong kaligtasan. Dahil ang ating tagapagligtas, pagamat namatay, sa ikatlong araw ng muling nabuhay, alive forevermore, tapos na ang kanyang ginawang pagliligtas, nag-o-offer ng kaligtasan sa lahat ng tao, walang nire-reject dahil panahon ito ng dispensation of grace. Gusto niyang lahat ng tao maligtas kung maaari, pero nasa tao ang pagpipili. Kung hindi niya pipiliing sumampalataya, hindi siya magtitiwala sa ginawa ng Panginoon, walang matatamong kaligtasan, kundi kapahamakan. So, huwag nating sayangin ang panahon dahil hindi natin alam kung kailan darating yung pagkawala ng ating hininga, paglisan ng ating kaluluwa at spirito sa katawang ito na kung saan ay babalik sa alikabok. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, babalik man yan sa alikabok at sirain man yan ng kabulukan, magkakaroon ka ng tiyak na bagong katawan sa pagparito ng Panginoon Jesucristo, glorified, glorious body na ipinangako ng Diyos, ipagkakalob ng Diyos sa lahat ng mga nakay Kristo at His coming. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig at nawa ay muli gaya ng aking pagsamo, magtulungan tayo sa pag-aaral na nagbigay nawa ng encouragement o kaya naman hamon pa, pumagsaliksik at maghanap ng mga taong
patuloy na nag-aaral, nagsasaliksik na may kapakumbabaan upang tugisin ang katotohanan, no? At mga aral na tama sa mga kasulatan. Hanggang sa muli, grace and peace to us all in Christ. Maraming salamat po.